Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Blessed Friday. Amen. At magandang araw po sa Pilipinas, sa mga naka-online. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y muling dadako sa ating pong salita ng Panginoon. Inaanyahan ko pong bawat sana tumayo, mga kapatid. Buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ng Hebreo 12 verse 1 to 3. Yan, nakita nyo po sa screen po. Amen? So, sinasabi po dyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay nakarating sa iyong panambahan. Truly, Lord, that if we seek you first, Panginoon, and your kingdom, ang lahat po ng aming pong kahilingan, Lord, ay pong diringgin. Salamat, Lord, that ikaw po yung inuna po namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat maging sa kalakasan, maging sa magandang umaga na aming paggising, Panginoon. Taglay ang buhay na ibinigay mo sa amin. Sa aming kalagitnaan, Lord, ay patuloy na aming pong dalangin, Panginoon, na ikaw po ang aming pong maging great teacher sa aming pong in the midst of us, Lord. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi lang po kami makikinig. Ito po ay maitago namin, maisakatuparan namin with obedience, Lord, yung mga amin pong narinig, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tutulong sa amin upang maganap po namin ang lahat ng ito. Purihin ka, Lord. Let your presence be with us, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na maitaas. Itago mo po ako sa iyong likuran and speak with us. In your mighty name we pray, in Jesus' name, amen and amen. Ayan. Mga kapatid, tayo po yung makakaupo na. Praise the Lord. I-share ko lang po, mga kapatid, ang ating pong salita ng Panginoon. Hallelujah. Diyan po sa aklat ng Hebreo. Ating pong pagbulay-bulayan ang kanyang salita simula sa verse 1 hanggang 3. Since our Christian journey, mga kapatid, ay ito po ay hinalintulad sa ating pong race. Pero hindi po yan ay pang 5 kilometers, 10 kilometers, or 100 na takbuhan. Ang ating pong buhay Kristiyano, mga kapatid, ito po ay mahaba at pangmatagalan. Kaya po, di ba, napansin nyo, mga kapatid, after this pandemic ay, ang iba sa atin ay, nakikita nyo po ba yung iba? Yan, nagpapatuloy yung iba. Yung iba sa atin, maaring na na sila, naging comfortable na sila sa online. Kaya minsan, hindi na rin po sila nakarating dito. Maaring ang iba sa atin, especially yung mga nakauwi na before, hindi rin natin sure kung sila po ay nagpapatuloy. But thanks God, alam po natin sa puso nila, nahanapin po nila ang Panginoon. At sila ay magpapatuloy. Amen. At alam din po natin, yung iba ay hindi na natin sila nakita. Though nandito lang sila sa paligid ng Kuwait. Kaso lang hindi sila nagpaparamdam, di ba? So may mga ganong mga kapatid, di ba? Sabi nga ng 1 Corinthians 11:30, ang iba sa inyo ay naging mahina, at ang iba sa inyo ay nagkasakit na, at ang iba ay nangamatay na spiritually. Amen? So, yun po, mga kapatid, that truly our race sa Panginoon, sa ating pagtakbo sa Panginoon, ay hindi po yan konti lang, or hindi po yan nag-umpisa lang sa pagkilala natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So,
the last time, yung pinreach po ng ating pong mga reverend, yan mga kapatid, yung rewards for runners, tapos yung heroes welcome, makita po natin doon yung outcome, yung output ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya minsan kasi mga kapatid, nakita lang po natin, masyado tayong na-incline doon sa mga, yung biglang, yung resulta ng isang bagay, masyado tayong na-entice ba, masyado gusto natin yon yung pinaka-resulta. Minsan, na-entice tayo sa mga ganung bagay na, ay, kapatid, pag tinry mo to, kikinis yung balat mo, ayan, mawawala yung mga blemish mo, ayan. Tapos, mga kapatid, pag tinry mo tong sasakyan nito, kahit mahal na to, yan, so magagamit mo siya. Pero sometimes, hindi po natin nakikita yung proseso. Yung proseso na ano ba yung gagawin natin para ma-achieve natin yung mga bagay na yon. Meron po kasi akong friend na ewan ko yung tinusok-tusok yung mukha niya, tapos sabi niya, ito yung tiis ganda na sinasabi, na mamamaga yung mukha mo, tapos mamumula. Tapos sabi ko, ano nangyari sa mukha mo? Kasi nagpaano ako sabi niya, ang sakit talagang habde. Pero yun daw po yung sinasabi niya sa akin, tiis ganda daw yon. After naman, maganda naman talaga yung result, di ba? Minis, tas muti mukha niya. But I'm just talking about kung madalas po ay nakikita lang natin kung ano yung outcome. But I will just tell you this time, mga kapatid, akin pong ibabahagi kung ano po yung proseso na dadaanan natin sa ating pong pagtakbo. Amen? Hallelujah. Hindi po yun ganong kadali. May mga dadaanan po tayo. And I will just share this to you. Ang entitled po na Just Keep Going. Yan. So, nangihina na ba tayo? Napapagod na po ba tayo? Yan. Nagsasawa na po ba tayo? Nagsasawa na po ba tayong umattend ng church? Magbasa ng Bible? Makipag-prayer meeting? Nagsasawa na ba tayo? Ang sabi ng title, Just Keep Going. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Gusto ko lang pong pagbulay-bulayan natin yung verses na ito. Ito po yung mag-encourage sa atin na yung ating pong race, sa ating pong pananampalataya, sa ating pagtakbo. Bakit kailangan nating magpatuloy? Hallelujah. Unang-una, sinasabi po ng verse 1, sabi po dyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Hallelujah. Tayo po ay napapaligiran ng mga, sabi dyan, a great cloud of witnesses. Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Saksi, sino ba yung mga saksi na yon? Amen? At purihin ng Panginoon, unang-una sabi dyan, learn from the heroes of faith. Yun po yung mga saksi. Ayan po yung great cloud of witnesses. These people were the heroes of faith. Kung narinig niyo po yung sinabi po ni Reverend, these were the heroes of faith. Ayan, yung mga nauna na sa atin. Hallelujah. Sila man po ay mga naging contestant din sa pagtakbo, mga kapatid. So, ngayon, natapos na nila yung kanilang pagtakbo at yung baton ay nasa atin na today. Amen? So, tayo na po yung tumatakbo sa race ng ating pong pananampalataya. Imagine po, mga kapatid, na tayo po ay nasa malaking stadium. And this is our time na pinasa nga na sa atin yung baton at lahat tayo ay nagsisipagtakbo. This great cloud of witnesses, they are not just spectators, but they are active participants. Hindi lang po sila mga nakaupo na, o bahala na kayo, tapos na kami, kayo naman. So hindi lang ganon. These clouds of witnesses, I will just, yung Hebrews 11, ito po yung mga men of faith. Diba?
Sinabi dyan, by faith Noah, by faith Abraham, by faith Enoch. Ano yung common denominator nila? By faith, di ba? By faith silang lahat tumakbo, iisa lang. So yung baton, binigay na sa atin. So we should run by faith. Amen? So ito po yung mga elders. Ito po yung sinasabing great cloud of witnesses, yung mga elders, yung mga nauna na noon. Marahil, marami pang mga Gentiles dyan, yung mga great cloud of witnesses, hindi lang nabanggit ng Bible. And if we finish the line, kasama din po tayo dyan pagdating ng panahon. Di ba? Are we so excited? Do you remember, sabi pong napangaral ng mga nakaraan, hallelujah, yung reward po natin sa ating Panginoon. Amen. They are not just spectators, but active participants, cheering with us with their life stories. Amen. Kung tayo po ay, kung tayo po ay nangihina, kung nananakit na yung mga paa natin, but still, sabi po nila, sige, go on, punta ka pa sa church. Kahit katatapos mo lang mag-duty, pagod-pagod ka, wala ka pang tulog, sige, go on, punta ka sa church. Kahit nagpo-follow up ka, nakukulitan na yung mga tao sa iyo, sige, gawin mo yun. Kaya mo yan. Kahit nag-share ka, kahit ini-ignore ka ng mga tao, gawin mo yan. Nag-cheer sila para sa atin. Amen. Kahit lumalabo na yung mata natin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, still our hearts, Panginoon, kailangan kitang makausap. Amen? Hallelujah. And kahit hindi na, we are not feeling well, mga kapatid, at na-stress na tayo sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Elijah, sabi niya, dumaan ako dyan. Sige, kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Diba? Si Elijah nga, he decided na mamatay na lang siya. Kasi sobra ng stress niya, di ba? Perhaps, sa atin din, we experience, pero we should keep going. We should remember, there are great clouds of witnesses na nauna na. Kaya nyo yan, kasi nandito na kami. Amen? Di ba? Yung hardship na nararanasan natin, they've been there before. Amen. Hallelujah. Lord, bakit kailangan pang tumakbo? Bakit hindi na lang lumakad? Pwede naman, makakarating din naman ako, Panginoon. May nakita po tayong lumalakad sa marathon, yung sa takbuhan. Di ba wala naman po? Wala naman po tayong nakita. Lahat sila nagtatakbo, ikaw naglalakad ka lang. But, in a real, sa totoong race po, sa secular race, meron po silang tinatawag na pwede kang lumakad because of, halimbawa, pwede kang uminom, water stop. Yan, kung feeling mo na dehydrate ka na, syempre, kailangan mong uminom. Ayan, pwede din ka pong lumakad kapag ka na-injured ka na, kasi syempre hindi mo na kaya, hindi mo na makatakbo. So, our race is not patag yung daan na tinatakbo natin. Our race is like a trail race na bako-bako, slope siya, hilly, or may padulas. So, hindi po patag yung dinadaanan natin. Uneven po ang ating pong dadaanan. So, di ba? At sabi po dyan, kapag po ikaw ay, ayun nga, na-injure ka, pwede kang maglakad at uminom din. Ayan. Pero sabi nga ng Bible sa 1 Peter, yung kaaway ay katulad ng isang leon na umaatungal. Humahanap siya ng masisila. Kung naglalakad ka lang sa takbuhan natin, ay sila ka na agad. Diba? Hallelujah. At meron pong mga drawbacks itong paglalakad, mga kapatid. Kapag daw po tayo naglakad sa race, ay mapoprolong po yung pagtakbo natin at babagal yung consistency natin. Kasi huminto tayo eh. Yung consistency ng pagtakbo natin, bumabagal po yun. It slows down. Tapos, madidecrease po yung motivation natin sa pagtakbo. Diba? Kasi nagpahinga tayo ng panandalian eh. Tapos, malalanghap natin yung sariwang hangin. Ma-entice tayo sa mga bagay na nakikita natin. Magandang bulaklak. Yan.
At for a while, yung mga kasabay mo, babay na. Yung mga kasabay mo sa pagtakbo, nauna na sila, na-rapture na, pero ikaw naglalakad ka pa rin. Amen? Hallelujah. Tapos kung may goal time ang larong ito, kung halimbawang 40 minutes lang, at ikaw ay hindi ka pa nakarating sa finish line, kailangan mong mag-apura, magmadali. Diba? Mahirap yung nagmamadali ka, parang hindi mo na minsan maiisip yung dapat mong gawin kasi in a hurry ka na. So, kailangan kang mag-effort na lalo para makarating ka. So, ito po yung mga drawbacks, yung mga hindrances kapag po tayo ay huminto or naglakad. Of course, we should always think that it is a race. Takbuhan yan eh. Ayan. So, yung pangalawa, what we must do to stay in the race of faith is that we should remember that there are lots of great witnesses, a great cloud of witnesses na meron nang nauna sa pagtakbo na nauna sa atin. Amen? An inspiration for them, their life stories, na kapag binasa natin, hallelujah, na magpapaalala sa atin na these great people, great clouds of witnesses, ay yung mga, maisip nga natin, yung mga napagdaanan nila is sobrang, parang wala naman sa kalingkingan natin na nangyayari sa atin Though may mga pangyayari na similar sa na-experience natin, but sila, makita po natin na mas malalim yung kanila pong na-experience. Number 2, mga kapatid, sa ating pong pagtakbo, sinasabi po dyan na throw off everything that hinders your faith and the sin that entangles you. Ayan. Sabi dyan, let us throw off everything or remove or lay aside that hinders our faith. Ito yung mga extra baggage, yung mga weight na nagpapabagal sa ating pagtakbo. Kasi po, ang mga atleta po, kapag po sila ay magpre-prepare sa kanila pong pagtakbo sa race po, andun po yung pagdidisiplina nila sa sarili. Kung meron silang mga exercise yan, wini-workout po nila yan, nag-exercise sila para hindi mabigat. Di ba si Manny Pacquiao, grabe ang kanyang pag-prepare pagka may game, may laban siya. So, yung even, mga kapatid, sa ating pong pagtakbo, sabi dyan, let us throw off everything that hinders sa ating pong pagtakbo. Ang mga tumatakbo po, mga kapatid, kailangan maaliwalas po yung nila, comfortable po yung suot nila. From head to toe, kailangan, syempre, light yung sapatos mo, alangan namang magbota ka. Yan, sabi nga dyan, alangan namang magpangginaw ka habang tumatakbo ka. May alahas ka pa, dala-dala mo pang yung cellphone mo pag tumakbo ka. So it should be, sabi dyan, alisin yung mga bagay-bagay na humahad lang sa ating pong pagtakbo sa yung mga mabibigat. Yung nag-cause ng weight sa ating pong pagtakbo. Yan. Spiritually, mga kapatid, ano po yung mga nagiging cause? Yung mga nagiging cause ng kabigatan sa ating pagtakbo, spiritually. Yung po yung mga recreation, yung ating pong career, yung possession po natin, and even our relationship. Yan. So, ang sabi nga, it is permissible. It is permissible. Nabubulol ako. It is permissible, but it should not be your master. Amen? So, yan. Yung po yung mga nagkukos ng mga extra weight sa ating pagtakbo. It might be our career, yung possession natin, relationship natin sa BF, or sa FB, di ba yan? Na pagising mo, nakatuto ka na agad sa FB mo, it's your apple of the eye na hindi mo na siya maiwanan. Sabi nga ni Evangelist Wilbur Chapman, sabi niya,
Yan yung susunod. Anything that dims my vision of Christ or takes away my taste for Bible study or cramps my prayer life or makes Christian works difficult is wrong for me. And I must, as a Christian, turn away from it. Diba? Napakaganda ng prinsipyo niya sa buhay. Sabi niya, everything that hinders yung sa paglakad ko sa Panginoon, kailangan kong alisin to. Yan. Hindi po masama. Hindi po masama ang lahat ng yan. Yung our relationship, our possession, even our families, recreation, or career, hindi po yan masama. Ngunit kapag naging master mo na siya at nawala na yung first love sa Panginoon, mas love mo na ang mga bagay na ito, iyan po ay masama na. Praise God. Sabi dyan, remove or throw off the sin that so entangles us. Ano pa? Yung kasalanan daw na pumupulupot sa atin, na halos ayaw na nating, halos di na tayo makalaya or ayaw nating palayain yung sarili natin. Di natin siya paalisin. Yung sin na nag-e-entangle sa atin. Sinasabi pa po dyan. And we know that if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. But hindi naman natin iniiwanan yung kasalanang paulit-ulit na lang natin kino-confess sa Panginoon. Hallelujah! And yet we're professing we are a Christian. Diba? But the Lord, kilala tayo ng Panginoon. Sabi nga, diba, sin is like a credit card. Enjoy now and pay later. Ayan. Enjoyin po natin yung sin. Ayan. Enjoy now, tapos, sige, nasa huli ang pagsisisi. Amen? Hallelujah. Sabi dyan, let us remove the sin that entangles us. Minsan, yung kasalanan, alam na natin nakapulupot sa atin, pero ayaw natin siyang palayain. Tayo din mismo yung ayaw magpalaya doon sa kasalanan na yun eh. We tolerate the sin. We tolerate, di ba? At tapos, nagpipray tayo sa Panginoon. Lord, yun yung 1 John 1:9, 1 John 1:9, pero hindi ka naman lumalaya. Ikaw din sa sarili mo, ayaw mong lumaya sa ganong kalagayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po yung pangatlo, di ba? Sabi dyan, yung pangalawa, sabi dyan, let us lay off all the weights that hinders us sa pagtakbo natin sa Panginoon. At yung sin na nakapulupot na sa atin, na ayaw nating bitawan. Ayan. At sabi dyan, and press on. Sabi dyan, press on, di ba? Magtiis. Nandun yung run with perseverance. Ayan. Ang sabi dyan nga, to keep going, to press on, or to persevere is to keep going. It is an encouragement to persevere through difficult and challenging situations. Sabi nga ng Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us. Bakit po may Bible? Para ito po ay magturo sa atin. So that through the endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Kaya ang salita ng Panginoon yung ating pag-asa. Yan. So, through difficult and challenging situation man ang ating nararanasan, sinasabi po na we should keep going. We should continue moving forward. Even though it seems na very tiring, discouraging, very tough. Ngunit, sabi nga, yung salita ng Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Kaya sabi po ni Paul, 2 Timothy 4, verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, and have kept the faith. So, congratulations to Paul, di ba? Nakaka-inspire. Natapos niya na ang kanyang laban.
Hallelujah. Yung kasulatan, yung gabay natin at pag-asa po natin. And yung pangatlo, mga kapatid, sabi dyan, look to Jesus, who keeps building our faith, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down the right hand of the throne of God. Amen. So, bilang mga Kristiyano, ang atin daw pong mga tingin ay hindi po sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakita po natin, mawawala yan. Ngunit yung mga bagay na hindi natin nakikita, na ibinigay na, inilatag na ng Panginoon sa ating mga mata, noon pa, iyon po ay, sabi nga ni Reverend, incorruptible. Amen? Hallelujah. And no eyes can see. Diba? Wala pang narinig ng di pa nadinig ng ating pandinig, di ba? Yung prepare sa atin ng Panginoon. We look to Jesus, not on people, because God is faithful. Kasi, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nga sabi dyan, for the joy set before him and endured the cross. We should not look on people sa ating kapaligiran, kasi may makikita tayo. We should look to God because God is faithful. We should not look on the circumstances. Kasi masasabi natin sa sarili natin, hindi ko na kaya. But we should look to God because God is good. Amen? And we should need to focus sa Panginoon. Kahit na ma-distract tayo ng anumang bagay, we should fix our eyes on Jesus. Alam niyo yung isang atleta or yung isang basketballista, di ba? Kapag nag-free throw na siya, ano yung tinitingnan niyo doon? Siyempre, yung buslo, di ba? Mag-free throw na siya. ang player, of course we know, siyempre nagpipray yun. Lord, pumasok po itong bola. But, gaganon pa lang siya, meron na siyang distraction na naririnig, wala yan, di ba? Ganon. So, he will just fix his eyes doon sa basket. He will just fix his eyes sa basket kasi alam niya na kaya niya yon. Amen? We should not be, kailangan hindi tayo madidistract ng anumang mga naririnig natin or nakita nila sa atin. Sabi nga, fixing our eyes to Jesus. Hindi naman sila yung nagpapalago ng pananampalataya natin di ba? Hindi sila. It is our own race, mga kapatid. We need to focus on our goal. Not to quit, but to finish the race. Sabi nga ni Warren Wiersbe, sabi niya, heaven is more than a destination. It is a motivation. It is our goal. Naisip ko nga kagabi, oo nga no. Heaven is a goal. Heaven is our motivation. Ang laki ng heaven para hindi natin makita. Para hindi natin, Lord, maisip na, Lord, I must finish this race, Panginoon. Because after, di ba, sabi nga, as a Christian, sabi nga, we see yung mga hindi natin nakikita behind those clouds is yung reward sa atin ng Panginoon pagdating natin doon. Kaya nga, looking unto Jesus, even yung mga bata nga alam nila kung nasan si Jesus tuturo nila sa langit, di ba? Where is Jesus? Ganun sila. Alam nila. And even, tayo mga kapatid, we need to fix our eyes sa Panginoon kasi yung dalawang mata mo ba, kaya mo bang tingnan yung dalawang bagay na magkaiwala yung mata mo? Di ba? Hindi naman. Di ba? Parang susunod talaga yung isa. Amen? So, we need to fix our eyes on Jesus. Hallelujah. So, nakakatakot po yun kung kaya niyong paghiwalayin yung tingin niyo. sa dalawang bagay.
Praise the Lord. Ayan po yung pangatlo. At sabi nga dyan, sumunod lang lagi tayo sa Panginoon. So, because the Lord is the author and the finisher of our faith, at sabi ng verse 3, consider Him. Consider mo ang Panginoon na siya yung nagtiis sa mga bagay na noon pa. Yung mga against sa Kanya, tiniis ng Panginoon yon. Nasa kabila nun naranasan ng Panginoon, ngunit hindi siya napagod, nanghina, nag-quit man, kundi at the end nga, di ba sabi ng Panginoon, after dun sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Amen? It is finished. Dapat ganun din tayo. Lord, it's finished. Hallelujah. So ayan lang po yung tatlong bagay na nais ko pong ilatag sa inyo that minsan, hindi natin nakikita yung proseso. So, ang sabi dyan, we should learn from the heroes of faith dahil sila man ay napagdaanan nila yon. At kaya chini-cheer nila tayo kasi alam nila yung nararamdaman mo sa ngayon. Amen? Yung pangalawa, we should lay off, remove everything that hinders you sa pagtakbo mo. Alisin mo yon, yung mga extra baggage mo, na nagpapabigat sa pagtakbo mo at yung kasalanan. Diba? Sabi nga, layuan mo, umiba ka ng, lumiko ka. Sabi ng Bible, diba? Yung kasalanan. Iiwasan po natin. Hindi yun tayo palalapit. Amen? Yung pangatlo, fixing our eyes to Jesus. Siya yung author at saka yung finisher ng ating pong pananampalataya. Hallelujah. At sa ating pong conclusion, yung ating pong race is not pagalingan, pabilisan, o palakasan. Kasi kung malakas ang stamina mo, kung hindi ka marunong mag-persevere, wala din. Diba? At hindi daw po yan pabilisan. So, yung lahat po ng inspiration ng life stories ng mga elders or these great clouds of witnesses, ito po yung nagpapatibay ng pananampalataya natin. Yan. Dahil sila din po ay nagtiwala na ng palataya kay Kristo, kay Jesus, sa Panginoon. Sabi nga ni Victor Rivera, yan yung sa susunod po, sabi diyan, more important than starting well in our walk with God is to finish well. Hindi importante kung paano natin nasimulan yung ating pagtakbo. Ang importante is that yung paano natin natapos yun. At natapos ba natin? Kasi hindi yun magiging success, matatawag na success kung hindi po natin tinapos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sabi ng Philippians 1:6, sabi ni Paul, ako'y lubos na naniniwala na kung ano yung ginawang mabuti sa'yo ng Panginoon ay tatapusin niya yun sa'yo. Hallelujah. Purihin ang Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin. We praise you. We praise your name. Hallelujah. We thank you, Lord, for this day. Hallelujah. Truly, Lord, na yung mga salita ito po ay makapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami po, Lord, ay nagpapatuloy, Panginoon. It's not a smooth one na pagtakbo. It's tough, difficult, Lord, uneven terrain, Lord, na aming pong madaraanan. Ngunit, Ikaw, Panginoon, we should set our eyes on you, Lord. We should not be distracted by anything, Panginoon, na aming pong nakikita, nararamdaman, or naririnig. But God, you are the author and the perfecter of our faith, Lord. And we should continue trusting you, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi po namin kaya. Hallelujah. We thank you for this day, Lord. Alam ko po na minsan pa, Panginoon, ay patuloy na nangusap ka sa bawat isa sa amin at nagturo at nagpaalala, Lord. Hallelujah. Our heaven is our motivation and it's our goal, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, that still we keep standing firm, Panginoon, sa iyong mga salita. Purihin ka. We bless your name, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri at aming pasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen.